Okay guys, ang video na ito ay para sa mga naging OFW sa Taiwan na nagtrabaho po doon ng halos 5 taon. Kung naging OFW ka sa Taiwan at nasa Canada ka na, Australia or New Zealand at kailangan mo ng police clearance, ang video na ito guys ay para sa'yo. So ang ginawa ko guys, nagpa-scan ako ng copy ng aking passport tapos pinanotaryo ko. Nagpa-scan ako ng copy ng aking ARC tapos pinanotaryo ko. Tapos nag-visit ako dun sa website ng Taipei Police Department. Meron po doon naka-PDF na application form para sa police clearance. Sagutan lamang po yun. Sagutan nyo. Tapos guys, pagsamasamahin nyo sa isang envelope. Kasama ang napanotaryo nyo copy ng passport, copy ng inyong ARC, tapos yung application form. Magsama rin kayo ng dalawang sobreng maliit. Yung isang sobre, doon nyo ilalagay yung bayad nyo. Ang bayad ay $7. Kung mag-additional ka ng another copy, magdagdag ka ng $1. So, pinadala po natin ito guys sa Foreign Affairs Division, Taipei City Police Department, number 96, Yangping S Road, Chongqing District, Taipei City, 10042, Taiwan, Republic of China. Medyo mabilis kasi sinend ko ito is April 3. So, 5 weeks dumating na ito sa akin. So, meron lamang po akong i-explain dito sa ARC. Ang ARC po, ito po yung pinaka-resident ID ng mga manggagawang Pilipino sa bansang Taiwan. Diyan naman po sa Saudi Arabia, ang tawag dito is ICAMA. Sa bansang Kuwait naman is Civil ID. So, bawat bansa po is kanya-kanyang may tawag po sa ating resident ID. Kailan ba dapat tayo magkaroon ng resident ID? Bago po tayo umalis sa bansang Pilipinas, meron pong dinidikit sa ating passport na entry visa. Valid po ito ng 90 days. Bago po ma-expire ang ating entry visa, kailangan meron na po kayong resident ID para legit na matatawag kayong manggagawang Pilipino kung saang bansa man kayo. Obligasyon po ng ating mga employer na bigyan po tayo ng resident ID kasi sila po ang sponsor natin. Sa bansang Taiwan, ang ARC namin nag-i-expire ito ng 1 year. After 1 year, papalitan yung card. Pero dyan sa Saudi Arabia, pwede niyang i-renew ng 3 months, pwedeng i-renew ng 6 months, pwedeng i-renew ng 1 year. Pero yung card nila na-expired yan ng 5 years. After 5 years, kailangan ng palitan ng bago ang iyong ikama. Kung halimbawa ang inyong mga ikama is expired na, pag ni-renew yan ni employer ng online, on time po yan magiging active po ang inyong mga ikama. Minsan lang kasi hindi sila nagre-renew kasi malaki ang penalty pag expired ang inyong mga ikama. Ayaw maglabas ng pera. Kaya karamihan sa mga umuuwing OFW na galing Saudi Arabia, Polo ang nag-aasikaso sa kanilang mga final exit visa. So, napakadaming trabaho ang ating mga taga-Polo, pati final exit visa, sila ang nag-aasikaso na dapat si employer ang mag-aasikaso niyan at hindi taga-Polo. So yun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nagtrabaho ka sa bansang Taiwan ng halos 5 taon at kailangan mo ng police clearance, ang video na ito guys ay para sa iyo. Diyan po sa Saudi Arabia, makakuha kayo ng police clearance sa inyong Abshare app. Nag-request kayo. May bayad po ata yan na 50 SAR. Hindi ako nagkakamali. Kung may bala ka na mag-exit or may bala kang pumunta sa mga country na kailangan ng police clearance or hinahanap ng police clearance, kumuha ka muna bago mag-exit. Kasi pag nakapag-exit ka na at hindi mo na malagin ang inyong Abshare app, hindi ka na makakuha ng iyong police clearance. Kaya hanggat nandiyan ka pa sa Saudi, kumuha ka na. Ang police clearance po, meron niyang expiration. Minsan 6 months, minsan 1 year. Depende po yan sa condition ng visa or sa bansang a-applyan mo. Kung galing ka ng Saudi Arabia at hindi tinanggap ang iyong police clearance dahil expired na, pwede ka naman mapagawa ng statutory declaration. Kasi pag once na nakalabas ka na sa bansang Saudi Arabia, hindi ka na pwede mag-request ng police clearance, hindi ka na pwede mag-email sa kanila. Kaya minsan, yung iba, nagpapagawa na lang sila ng statutory declaration. Akala ng iba, kahit nasa ibang bansa ka, hindi ka pa rin nag-aayos ng mga dokumento mo. Mas mahirap nga pag nasa isang bansa ka na tapos sinahanapan ka pa ng maraming requirements. So, kailangan talaga is email, mag-search ka kung paano gagawin. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayong mag-message sa aking WhatsApp number. Bihira lang po akong mag-comment sa mga comment section kasi iniwasan ko pong makabasa ng hindi maganda. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.